makita ninyo ang vote buying karon sobra kaligal na ang vote buying, di ba? Ayuda ang tawag sa vote buying. In crisis daw ang AIX para sa mga individuals in crisis, pero makita nimo ang uban doon may trabaho. Correct. May allowance gikan sa barangay, ug doon may allowance gikan sa munisipyo. Ang uban na ang trabaho na SSS. Sakyan na salamat. Pero individuals in crisis gihapon. Naibago karon sa ganitong bago. Akap. Ay bago karon imbento. Basta teachers claim. Akap. Naitupad. Ikstupad akap. Maib. Oo. Kanang mga ingon anak. Inumduman na to na dili na to na utang sa tao nga naghatag. Kaya nga naman, proyekto man na siya sa gobyerno. Taxpayers money man ang ipundo para sa proyekto. Dili man kwarta gikan sa iyang negosyo ang ipundo niya sa proyekto. So, proyekto na siya utang. At maingon magod, kabalo mo sa mga butante, maingon magod tanong na naanda namang good, ang kibaw namin kung unsa. Pero ang MAIP, ang tupad, ang AIX, ang AKAP, lahi ang mayor, lahi ang sekretary, lahi hapon ang AIX, ang AKAP, ang tupad, ang MAIP. Kung pasabot, ihatag niya hapon na siya sa gobyerno. Bisan pamangkin saan, naglingkod. Kung pasabot, tingnan mo siya utang sa tao na nipirma para makadawat ka. So, naay vote buying, yes, nahimong legal ang vote buying, pero gamiton po nato ang ato ang unang na ang ato ang utok, di ba? Kung ibuto ko ba ning tawhanan ni dili tungod kay MAIP, dili tungod sa AIX. Ikaduha, kita magpadala sa vote buying. Ikaduha, ikaduha na ko, Jo. Kumayo, uy. Kung kauban, hanggang na, ako yung panas kanutong. Ikaw na kung na mong kaon, ina. Ikaw na kung kauban. O saan sunod? Kalimot ko, vote buying, sunod. O saan? Hindi sila maminaw sa akin. Sa kalugar, mga tao na nila ang pagkaon niya. Diretso ko. Nakahintay sa makuyapan kanina sa kabuto. Ang isa, ang isa, kanang sa dinastiya. Political dynasty. Balo mo, wala yung makipaglalis sa ako kumuha ko o political dynasty. Kaya ako, produkto dito o political dynasty. So, wala yung makasulti sa ako ang pataka lang yung istorya din na Inday Sara. Kaya pugikan ko o political dynasty. Pero, dili na mo boto o tao na tungod kay anak, igsuon, kaapelido, asawa, pagmangkon, igagaw, tanaw po na to. Beyond sa iyang apelido, kung sabay kapasidad aning kaumanan ni. Kung sabay iyang kakayahan na mo serbisyo para sa amuang komunidad. Ingon ana, dapat ang pagtanaw sa mga politiko. Oo, anak. Oo, pag-umangkon. Oo, igsuon na siya sa mga naglingkod. Pero, kailangan ko na to. Kung sa ni si Inday Sara, kung sa ni ang iyahang kaya buhaton, kung sa ang iyahang nabuhat, na makasulti ta na angay siya
i-shade. Angay i-shade ang iyahang pangalan sa ako ang balutan. Ang uban mong sa ato Duterte, Duterte, butuhan tayo. Sige, Duterte, mami. Butuhan tayo tanan. Diba? Hindi. Ako na wala ka. Hindi, Sarah, ang saman. Sa may imo. Sa may imo. Para sa ato ang laso. Dapat inala. Which brings me to katoy-katulong. Nanalimtan ako na dapat ikaluha. Pag tanaw ka og kandidato, tanaw ka sa iyahan saan? Sa bugas. Diba? Itindog ng kandidato sa inyong atubangan. Lingon siya, buhaton ko ni, buhaton ko ni, buhaton ko ni, ihanag ko ni, inyuhan na ni. Naamay dapat listahan. Muni iyang isaan. Nahatag ba ni? Wala. Wala nahatag ni ano man. Diba? Basin ko na yung rason. Kompleto ganito. Diba? Galing isunod niyang saan. Ihatag niya, nahatag ko ni, nakuha ko ni. Wala. Wala. Ano man, basin doon na yung rason. Kung ang rason na, inaniman ko, wala na. Nabudol na mo. Nabudol po. Kaya nyo gini si Maminday, may pangako indagag Pangulo da. Apoy. Sakit. Apoy. Diba? Mangulitaw ba nga? Hindi kita iiwan niya. Pagkahuman? Ipunan. Kibiyahan tagyot. Ugas. Nabudol. Ugas. Diba? Mahatag checklist. Kanina, balik naman yung si Inday Sara sa mga entablado. Kasi may mahatag din anin niya. Kasi may anisulti. Kanya to. So nilibay na tuig niya. Ihatag niya. Mahatag ba? Wala. Dili ko na nibutuhan. Ayaw na. Diba? Dili magpadala sa vote buying. Dili ko magkalitan sa dinastiya. Automatic na ako ang boto. Panahanan to kung unsay gisaan. Mahatag ba tanan? Wala mahatag tanan. Ano na? So may rason. Diba? Ay kaupat. Na, kalimut ko niyo yung malaking kaon. Ay kaupat. Nanga. Nanga kayong ngitan. Nagwali ko sa speech ko sa Pangasinan. Upato ang ako ang giingon. Kaon sa tama, pili kung kandidato. Aron doon na tayo makitaan nga kabaguhan. Eh, di ba? Mag-ibalik. Punto ko niya, nakakuha kong apa. Ibuto ko niya, kay anak kong limong. Ibuto ko niya, kay kuan. Wala na. Wa matuman iyang mga ibang sulti. Guwapa man siya. Hindi ba tungod kay kanang guwapo sa pananaw ninyo. Ibuto na ninyo, tanawin po ninyo. Sa may kapasidad. Pwede ba? Lori to waka daw gadon dai. Wala ka daw gadon kay mausom. Dili ka to ba? Sinate. Sinate.
kay lisod mong gulo, gibuto lang ko ni mo tungod sa ako ang now, ug magtrabaho na ko, musunod ka ba sa ako? Dili man. Kay gibuto lang ko ni mo para tanawon ni mo. Diba? Murag na ng beauty queen ba? Gibuto, di daw mo na sila kay para for beauty. Na, hindot sa pananaw. Ang politiko, dili na na. Ang politiko, kinahanglan oo. Kanatandaan na inyong mga konsulti. So, dili na tayo balik sa kanian to, ha? Madala ka sa 1,000. Madala ka sa kagwapan. Madala ka sa pangalan. Ayuda. Ayuda. Kanta. Sayaw. Sayaw. Budot. Madala ka sa inyong anak. Idol ko si Kap. Wala sila talento sa magsayaw. Pang bibilya. Yawat ko sa kapitan. Idol ko si Kap. Lepasan. Jawa kayo. Suko kasi gitangtang sa pemilikan kuan. Nung asal ko pinili ako. Hindi, nagtangtang ito dito. Yung ato niya kumilik. Iya di atas ban. Iya mga badan ko kumilik. Hit sa kumilik. Kasi mga pulis man ito. Nagtangtang. Mga politiko sa ato ang mga government officials. Yeah! So ayun po mga kababayan, ang speech po ni Vice President Sara Duterte doon po sa Tangub City sa Misamis Occidental, at nasabi niya nga po yung legal na po ngayon yung vote buying daw, no, sa pamamagitan ng mga ayuda, mga AKAP, AX, TUPAD. So ayan, so harap-harapan na po yung vote buying mga kababayan ngayon, sabi ni VP Sara. Kaya pinaalahanan niya yung mga tao na suportahan or iboto yung mga tao na talagang nakakatulong sa mga Pilipino, no? Hindi lang porket may pangalan, hindi porket maganda or gwapo, may itsura. So iboto yung mga tao na talagang may malasakit para sa mga Pilipino. At dagdag pa ni VP Sara mga kababayan na wala tayong utang na loob or hindi natin utang na loob, no? Yung mga politiko na namahagi o namigay ng mga ayuda, dahil hindi naman daw po kanilang pera ang ginamit doon, hindi galing sa sarili lang negosyo yung pondo para doon sa proyekto. At na-mention din po ni Vice President Sara mga kababayan about doon sa mga political dynasty. Ayan, sabi ni VP Sara ay hindi siya masyadong mag-comment kasi pati naman daw siya ay galing din po sa dynasty, pero hindi porket galing sa kilalang mga pamilya or politiko, malaking politiko ay ibuto na. Bagkus yung performance, no, or yung kapasidad ng isang politiko ang tingnan ng mga tao, mga botante. So wag iboto yung mga wala namang ginawa, no, or walang nagawa kundi para sa sarili lang nila. Sabi ni BP, tingnan daw po yung mga performance or kapasidad ng tao or ng mga tao na lalo na pag itong nanggaling nga po daw sa mga political dynasty or yung mga kilalang mga pamilya na ng mga politiko. Ayan mga kababayan, yung mga paalala ni VP Sara Duterte para sa mga taga Tangub City, Misamis Occidental. So ano pong inyong comment mga kababayan dito po sa speech ni VP Sara doon po sa Mindanao, sa may Misamis Occidental? Please comment down below po dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.